Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 10:05 sa aga. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa pungsod, tubisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinon-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdi sang kalutusan. Ang kasadya sang kadalagan. Ululupod naton nga saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang, pagkilala sa mga tao, sang ila kinaadman, sang ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Yari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong aga Pilipinas, good morning Liwat Western Visayas. Welcome sa programa Sports Zone. Sa ngalan ni Paul Tarosa, kuha na ang inyo mangin temporaryo nga mangin kaupo, Janelle Baclay. Diri sa aton siniyang pagpangalagad sa programa, agod istoryahan ng mga mainit nga mga balita sa patag sang sports o kon hinampang. Karon mangin kaupod man naton ang Sports Development Officer sang Iloilo Provincial Government, si Mr. Ray Cabarles, agod istoryahan ang aton siniyang Iloilo Sports Complex sa subong kung ginapainalom sa rehabilitation and repair. Balaan man naton nga daan nga ang aton sining Iloilo Sports Complex. Amoy niya ang lugar sa diin nga nagasugod ang handom, ang paghandom sa aton sini nga mga atleta nga mag-level up ang ilang mga performance. Nagaserbi ini nga pasilidad sa aton sini nga mga athletes para nga ma-improve pagid ang ila performance. Gina-repair pa ini sa aton sini nga Iloilo Provincial Government, may mga facilities nga rehab sa subong. Halimbawa sang aton siniyang oval, ang tennis court kag madamo pati istoryahan ta karon kon anong mga status ang sina nga mga programa kag proyekto, sa ang target completion kag advisory man sa aton sini mga kauturan nga mahilig bala mag-jogging kada hapon. Magkadto dira, mag-oro exercise ti kung may rehabilitation mangkoton ta karon ang aton sini nga mga official from sports complex kung allowed ba na da nga makakadto kang maka-jogging. Sa piyak nga bahin sa aton siniya talalupang doon nga mga balita sa patag sang hinampang daw hindi gid ka move on ang pila sa aton sining nga mga kauturan sa sining natabo sa duwa ka mga atleta sang Ateneo Blue Eagles sa patag sang basketball. Dito sa nagligad pa to nga simana natabo ang kamatayon sang duha ka mga lamharon nga mga basketball players sang Ateneo, sanday Rene Baterbonia kag Adili no nga ti nagresulta sa trahedya ang ginplastar, gin-organize nga team building activity sang basketball team sang Ateneo Blue Eagles. Iti sa pinakaulihing update sa subong, kundi sa nagliga, damo gid bisita, makon mo sa lugar sa diin ginhaya si Rene Baterbonia. Ang iban to do hindi nakasulod tungod malaba ang pila. Bisan hindi gani kilala, hindi man mga kapamilya sang sining bataon, sang sining prospect supposed to be nga mangin isa ka superstar sa patag sang basketball kay from Davao region nagpasimpalad padulong sa Ateneo ti amo patong gindangatan, wala pa gani kahampang kasugod sa UAAP, team building pa lang tumba na. O kung nagresulta gid sa kamatayon sang duwa ka mga atleta. Ti grabe ang grabe ang sentimento, ang reaksyon sang publiko
ang mga videos bala sang sining atleta ni Rene Baterbonia nga tama ka viral subong kung makitaan mo ang potensyal sang bata hindi lamang inside the court kundi bisan sagwa sang court kung paano niya i-treat lang iya nga mga teams ang iya bisan ni pang iya mga kasumpong niya ha hindi siya makitaan mo gid ang humility sa sining atleta amo ni nga na-attract na gid na catch niya gid ang attention sang publiko being a good example sang isa ka basketball player hamakon mo sa mga videos niya mga gakatumba ang mga kontra niya ang mga kasumpong nila pero ginabuligan niya pabangon ang spirit of sportsmanship amo ni ang isa sa makitaan mo gid nga nagtatak sa iya pagka-atleta hindi lang gid kita mag-focus more on awards, gold medal, MVP sang palarong pangbansa 2025 kundi ang sportsmanship kung paano mo i-treat ang imong kaupod bala ang kasumpong mo sa team kung ang kasumpong mo sa hampang makitaan mo gid sa iya kung paano siya mag-behave as an athlete kag ini ang na-capture sang of course ang camera kag sang mga testimonies ang iyang mga former coaches sang iya ginikanan sa kung paano niya tani labuton ang iya ang handom niya no nga mangin isa ka professional basketball player kag nagtupa siya sa team nga Ateneo. Ti ang ulihi subong nga update si Coach Tab Baldwin nga ati ang anay former coach man sa aton nga Gilas team kag amoy ni subong ang coach sang Ateneo Blue Eagles nagtender na sang iya nga resignation bilang head coach sang Ateneo Blue Eagles. Tinakahatag ni siya sang video sa nagdigad, video message nga nagapangayo siya sang apology sa pamilya sang duwa ka mga nagtaliwan nga atleta. Ti ang pinakaulihi kahapon June 15 ginpatawag di siya ni Dole Secretary Francis Tolentino. I-check ang iya nga mga permits bala, ang iya nga mga papeles kung ano ang iya nga status no bilang coach sang Ateneo ang iya nga mga permits ti wala siya nakakadto dito sa baylo iya abogado ti subong nagresign na as head coach sang Ateneo Blue Eagles si Coach Tab Baldwin pero suno sa NBI kag PNP mapadayon ang ila nga investigation. Muning mga mainit subo nga daw hindi ka move on ang aton sini nga mga kauturan pa sang sining trend sa bahin sang aton siniyang duha ka mga atleta nga naghatag sang kasubo sa aton siniya mga pumuluyong Pilipinhon ning kamatayon sang duha ka mga atleta sang Ateneo Blue Eagles. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 10:14 sa aga. Game 7 sang Talk and Text kag Barangay Hinebra Gin Kings karon na sa okon sa buwas sa gabi isa man sa ginabantayan sa aton siniya nga mga kauturan ti sadya kay nagtay subong 3-3 ang record sa bahin sang Philippine Basketball Association sa tunga sang Talk and Text kag Barangay Hinebra basta Hinebra Talk and Text gani na lawi ginayang series ang Spurs gani kag New York Knicks 4-1 na game 5 lang tapos na. Di sa PBA naman yaya sa Philippine Basketball Association, buwas balantayan ang game 7 do or die game sa tunga sang Talk and Text kag sang Barangay Hinebra Gin Kings. Di jampak naman ang MOA Arena sa ginabantayan nga game 7 kiti do or die masadya gid silingon mainit ang sambuwa sa tunga sang duha ka mga teams sa bahin sang PBA. Ti ang taga New York Knicks subong dumaayo gid ang ang ila siniya nga Balatyagon after nga jutean lang gid masweep ang San Antonio Spurs 4 kadaog kag isa lang gid ang nakabalos ang Spurs sa team sang New York Knicks nga mo ni sa nagdigan ang ginabantayan kaya do hindi magpating iban nga
Ang New York Knicks, ang ilang main player si Jalen Bronson, ti manubo mo lang ng point guard, hindi maginamo na grabe gid ang pag-stand out sa nga performance kung compared sa iban nga mga superstar. Pero tungod sa nga leadership na tigayon nila nga mapierde ang team ni Victor Wembanyama, nga ti isa ni sa mga ginabantayan gid nga atleta sa NBA, kay tita makalabog hamakon mo 7'5", tapos may outside shooting pa. Pero do kahapos lang sang pag-topple down sa ila sang New York Knicks sa patag sang NBA. Ti good luck kay bawi lang sa dason nga tuig. Good luck da sa mga nagpusta ba do abi nila daw wala gid sila maglaom nga amo gito ang gap, no? 4-1 game 5 wala gani kalabot game 6 or 7. Tama kahapos kag ka-easy lang kid sang nangin kadalagan sang New York Knicks. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 10:16. Sa aton sini nga pagpanumbalik mabuhi lang kita sang pila ka mga pahanumdom. Mangin kaupod naton sa aton sini pagpanumbalik ang Sports Development Officer sang Iloilo Provincial Government, Mr. Ray Cabarles. Mangusisa ta kung ano ang status sang rehabilitation sa pila ka pasilidad sang Iloilo Sports Complex. Ini kagiban pa sa pagbalik sang programa Sports Zone. Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagungdong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero, what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, 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 alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo
ang mga senyales na ito. Ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar nyo. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ang paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado, pumunta agad sa pinakaligtas na lugar sa bahay o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin, bintana at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Kapag ligtas ng lumabas, kunin ang emergency go bag at mag-evacuate sa open area o evacuation site. Iwasan ang paggamit ng elevator. Umiwas sa mga tulay, matataas na gusali at estrukturang maaaring gumuho. Maging alerto sa aftershocks, landslide at sunog. Kung malapit sa dagat, makinig sa mga opisyal na tsunami advisory ng barangay o lokal na pamahalaan. At huwag kalimutan, kumustahin ang mga bata at pakinggan ang kanilang saloobin pagkatapos ng lindol. Manatiling alerto, ligtas at handa. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. Para sa mga OFW na nais umuwi ng bansa sa panahon ng krisis, narito ang proseso na pinapatupad ng OWA para sa ligtas na repatriation. Unang hakbang, Request for Assistance o RFA. Maaaring humingi ng tulong ang OFW sa pamamagitan ng pag-walk-in sa OWA, pagtawag sa hotline 1348 o pag-message sa Viber, WhatsApp at email ng OWA. Ikalawang hakbang, Response. Kapag natanggap na ang request, agad itong inaaksyonan. Tinitiyak muna ang kaligtasan ng OFW at ina-assess ang kanilang pangangailangan tulad ng evacuation, pansamantalang tirahan at iba pang tulong. Ikatlong hakbang, travel documents at visa. Inaayos ng pamahalaan ang kumpletong dokumento at transit visa kung kinakailangan upang makabiyahe ang OFW. At ikaapat, repatriation o ang ligtas na pag-uwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng chartered o commercial flights. Sa bawat hakbang, sinisiguro ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga OFW.
kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 10:31 sa aga. Padayon kita diri sa aton siniya nga pagpangalagad sa programa Sports Zone. Inyo sige po dinyo alagad Junel Baclay sa ngalan ni Paul Tarosa. Okay na naka-update kita sa sining isa sa mainit gyapon nga ginaistoryahan sa patag sang balita sa patag sang hinampang. After nga nag-submit sang resignation as head coach sang Ateneo si Tab Baldwin, manugsugod ng UAAP daan. Ang Ateneo Blue Eagles o kung Ateneo de Manila University hindi pa makakonfirm kung bala ma-withdraw sila sa UAAP Season 89 subong nga tuig kasunod sining natabo nga balita kag dako nga challenge ini karon sa team kay ti daw kabudlay mag-move on, kabudlay magpadayon nga mag-join sila sa UAAP sa subong iya nga season pero hindi pa man ina final. May possible nga may withdrawal sa ilang part once nga finalize ang eskwelahan. Pero ang sitwasyon subong iya after nga nag-withdraw kung nag-resign as coach si Coach Tab Baldwin, laban mangita na sila sang bago nga director sa ila sports sa patag sang basketball. Ang pamangkot sino ang mabulos nga head coach sang Ateneo de Manila University. Pero bisan may may ibulos ka nga coach kung madesisyonan sang eskwelahan nga hindi sila na mag-participate sa UAAP Season 89, tibot silingon mabuhinan ang team sa UAAP. Ika membro sang UAAP daan UE, FEU, Ateneo, Lasal, UST, Lasal, National University, Adamson, amon ang mga teams ng UAAP kung mabuhinan ang Ateneo hindi mag-join, gamay na lang sila bilin. Pero subject pa ina sa diskusyon sang mga opisyal sang Ateneo de Manila University. Sa siningan mga tinion, pasudlo na to nanay ang update nagikan sa Banwasang Santa Barbara sa TESDA Olympics. Ari sadya man niyo, TESDA Olympics, mga hampang da anong mga hinampang dira sa ginapatigayon nga TESDA Olympics. Adto dito nupod si Miriam Grace Eranieta sa may Banwasang Santa Barbara. Yan, good morning. Jen, good morning sa imo ka, good morning sa aton nga mga tagpalamati dyan, nag-umpisa na subong Martes, June 16, ang World Skills Philippines Western Visayas Regional Skills Olympics 2026 sang aton nga Technical Education and Skills Development Authority o kon TESDA Region 6. So magkapaindis-indis dyan ang aton nga mga partisipante sa 14 naton ka technical vocational fields o kon competitions sa idalom sang international standards. Gipahayag diri sang aton nga na nag-ut nga TESDA 6 Acting Regional Director Esther Babalo nga tinutuyo sang siniman nga Regional Skills Olympics nga ipakita ang excellence and at the same time ang global competitiveness sang aton nga mga technical vocational trainees kag sang aton mga graduates pinaagi sa multi-level skills nga mga kompetisyon. So ang mga partisipante naton dyan, halin ini sila sa mga probinsya diri sa aton sa Western Visayas, either trainees or mga ongoing trainees ni sila kag mga nakagraduate. So kumbaga according sa KRD Babalo, makabig ini sila dyan nga best of the best
sang kada probinsya kiti antes ini sila gin-compete or magka-compete no sa regional level, nag-compete na ini sila sa ilatag sa ka mga probinsya. Ang event ya dyan no, ang ini nga Regional Skills Olympics, ginahiwat ini subong sa Balasan, pero ari kita diri subong dyan sa Santa Barbara para sa event yan no, sang aton nga Department of Health kiti miara kita sa media forum natuhoy diri dyan no sa mga flagship programs sang aton mga Department of Health, Western Visayas Center for Health Development. Pero ini nga regional skills competition naton dyan, ginahiwat ini sa Leon Ganson Polytechnic College sa Balasan, Iloilo. So lakip din dyan no, sa mga competition, kapareho na lang gid bisang cooking, may ara man kita dyan no, sang welding, tanan nga mga ginatagiyag man nga kurso sang TESDA, amo man ini siya no, ang igakumpitan o pagakumpitan sang aton nga mga partisipante dyan. Sana siling nimo yan, mayara sing provincial level, mayara sing regional level, hasta sa national nga event yan no, sa mga ma-qualified maano pagid sila no, ma-compete pagid sila for higher nga ano nga kompetisyon. Yes, correct ina dyan, no? According diri sa aton nga Regional Director, Ma'am Esther Babalo, ang sinuman dyan nga makakuha no, sang gold medal sa sini naton nga Regional Skills Olympics 2026, amo ang ipadala naton sa National Skills Olympics 2026. Lawago na dyan, no, pila lang sa mga competition. Nakita diri ang carpentry, may ara makita bakery, may fashion technology, may ara makita restaurant service, cooking, may ara welding, kag iban pa dyan no, naton nga mga competition. So 14 ini tanan dyan ang pagapasakupan. So may ara man gani graphic design technology, tanan dyan nga mga kurso no nga ginatanyag sang aton nga TESDA. Amo man ni siya no ang number or ang mga competition nga pag intrahan sang aton nga mga kauturan. And you know dyan no, isa sa mga tinutuyo sang siniman no nga regional skills competition is ipakita nga kita ya diri no sa Western Visayas, may ara kita kumbaga sang mga ipasarang no or world class nga mga skills nga pwede magamit naton, for example sa pag-apply naton sa mga obrahan baga ni RD Jen or RD Babalo no, sa aton nga interview, ang mga ang usually subong nga ginapakita or ginapangita sa mga employer especially abroad, amo ini sila dyan no, ang may mga national competency nga mga or may mga NCs kumbaga nga certificate, amo gini siya ang kalabanan nga requirements no sang mga employer naton. So kung ikaw isa abi sa mga nakagraduate sa TESDA, mapasiguro mo dyan nga mahapos na lang para sa imo nga magpangita sang obra diri man sa aton sa lokal o kon sa abroad. Tiyan mo na magsiling kita gani yang in situ holder, accredited sang TESDA daw na iya daw masiling naton yang ginapangita, ginaagawan kasi na iya no, pag-abot mo sa luwas ang pungsod. That's why nga may iban ka nakita nga mga kilala yan nga ti ano naman sila ng mga professionals na sila. So if they are planning to go abroad, nag-secure gid sila sang permit o certification nga naka-undergo sila sa TESDA, kay plus points mo pagid didto kag ano yung mangin basis man nga masiling naton nga ang salary pagkasiling mo nga certified by TESDA, taga-offeran kada yon sang employer sang manami man nga packages kag privileges sa pagsulod sa mga company, especially sa abroad yan. Yes, correct ina dyan. Hamba gani nun, ginahaylo actually dyan no, ni RD Babalo ang mga kauturan naton, especially sa mga nagapamati sa aton no, diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, nga kung for example, may ara ikaw dira NC1 o kung NC2, kay may ara kita sa mga courses dyan no, sa TESDA, at na asa sa NC5. So ginahaylo gid no, sang aton nga TESDA Region 6 nga much better nga mataas ang imo no nga NC, kumbaga, kay sakto ina dyan, ang mataas man ang sweldo nimo, depende sa imo nga NC or mataas no ang training sini dyan nagalain may ara kita for example sa aton nga mga NC mga 1 to 2 months, pero ang iban dyan aton nga mga NC nagalabot ini siya kumbaga kung kaisa hasta sa 3 months to 5 months. So that's why nga kung malawig man ang imo nga training, mataas man kumbaga ang imo no nga
NCs nga mako or depende kung NC nga mataas, secured ka nga for example mag-apply ka for promotion, ikaw gid no ang ma-consider kung mataas na ang imong number of NCs nga nakuha halin sa TESDA. Kagang manami diri kay ti ang TESDA naga-offer sila sang scholarship tapos sa short term pa ina ang iban tagpila ka tuig pa yan mo halimbawa bi sa culinary 2 years butang mo bi ang schooling sa TESDA iya months lang gid 90 days tagpila lang gid ya ka mga weeks accredited ka na subot silingon short period of time para sa mga willing may scholarship kag mapuslan gid nila ang certificate may ara na hindi mo na kinanglan nga tagpila ka semester or mag-eskwela 3 to 4 years para ma-secure ina no nga mga certification. Yes, correct ina dyan. Kag kahapon hambal man ni RD babalik no. Kung kaisa ko mag-post ni may anak kita more than 1,000 nga mga schools no diri sa aton or more than hundreds no ka schools diri sa aton sa Western Visayas. So according sa iya ko mag-post ini dyan ang aton nga mga schools nga may ara sa mga training like for example ang driving naton dyan dasig maubos ang slots bangod nga ti madamo sa mga luya gid no nga magkuha sang certificate halin sa aton nga TESDA kiti magamit gid nila sa pag-apply sa mga obra and at the same time sa pagpa-promote man sa ilang mga eskwelahan. That's why nga kita no diri sa Radyo Pilipinas Iloilo every time nga may ara sang mga open no nga mga slots sa aton nga mga schools nga accredited sang TESDA gina-post naton because nga gusto naton no nga pasangkaron pagid no sang aton nga mga kauturan ang ilaman nga skills. So ini dyan ang regional skills Olympics naton diri gid dyan mapakita nga sanay sin-o bala no ang may ara gid dyan nga nagapangibabaw nga skills. Iti amo man ini sila ang ipadala sa aton nga national competition that will happen sa bulan sang Hulyo naman dyan. Tisano gani gini yan ang highlights ang aton nga nga TESDA Skills Olympic subong gid. Subong dyan until 18 ini siya no ang aton nga regional skills Olympics. So tatlo ini siya kaadlaw nga magapa-indis-indis ang aton nga mga partisipante gikan sa nanuhay-tuhay nga riyo. So kada rehiyon kada probinsya. So kada province naton dyan may ara ini sila sa tiglawas gid sa kada naton nga competition or skills event. Tikadto sila to sa may balasan no? Pwede to sila kadto ka-observe ang iban? Pwede gid ka lang tawd siya ginainganyo gid sang aton nga regional director ang mga kauturan naton nga ara dira sa balasan kung sa mga kalapit naton nga munisipalidad nga if they want dyan no nga makita ining pagpa-indis-indis open gid no ang aton nga bulutuhan ang Leon Ganson Polytechnic School para nga maglantaw sila didto sa pagpasundayag man sang abilidad sang aton nga mga partisipante. Salamat gid yan sa imo sining update may kang tanan sa sining Skills Olympics sang TESDA. Thank you gid yan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatihan si Marian Grace Aranyeta sa sining balita may kang tanan sa ginapatigayon nga TESDA Skills Olympics. Sadya ni tanawon kay may halimbawa sa welding, mga pagid no may ara sa pagluto. Damo nga mga trainings ang ginatanyag sang TESDA ang mga best of the best mga students dira naga-compete ina sila sa nagkalain-lain nga mga field. Dinami ginang opportunity kung makasecure ka sang certification from TESDA. Maano mo gid na ma-additional mo gid na nga mga documents para nga ma-improve madugang sa imo sini certification pananglit nga may mga applyan ikaw no nga mga trabaho especially sa luwas sang pungsod. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 10:45 diri sa aton siniya nga padayon nga pagpangalagad sa programa Sports Zone. Diri tanay sa sports damo mga balita nga balantayan sa patag sang sports.
Si Filipina tennis star Alex Iyala magasugod sa niya siniya nga sambuwa naman no, sa sining pagapatigayon nga Berlin WTA 500 campaign dito sa may bahin sang Germany. Sa diin iya manginuna nga kasumpong ang bagulang gid nagkampiyon ang tennis veteran player nga si Donna Vekic. Tandaan nyo sang una sa WBTA 125 Manila Open, si Donna Vekic, isa na sa mga nagkadto diri sa Pilipinas agad mag-compete. Kaga nangin fan sini ang madamo nga mga Pilipino kag kundi ta magsala siya ning nagsiling nga i-adapt nyo ko nga i-adapt nyo ko sa Pilipinas kay na-amaze gid siya sang crowd support sang mga Pilipino. Especially kay Alex Iyala. At isa nagdigad si Alex Iyala nga bago lang gid nag-kampiyon. Sa nagdigad man nga si Mana, tido wala pa huwaya ang ining mga liga sa patag sang tennis. Masambuwa liwat si Donna Vekic batok sa kay Alex Iyala. Bantayan nyo lang na kay kisa nagagwa na sa social media. Nag-hope kita nga sa mga dalag ko nga mga tournament makakuha sang kampyonato, sang title ang aton sinipambato nga si Alex Iyala. Hindi pa man gid sila nga mga major titles, may duwa na ka titles nga nagkampiyon si Alex Iyala pero ang target gida is to get sang mga titles kasubong sa Wimbledon, French Open, Australian Open, kag madamo pa nga mga tennis tournament. Ang isa sa mga inspiring about Alex Iyala kay knowing ang Pilipinas, hindi gid mo sinaya ka grabe ang pag-promote naton sang hampang nga tennis kaya ang ginaduso ta diya basketball, volleyball. Kilala kita sa patag sang boxing kay hindi na naya malipatan sang bilog nga kalibutan kung ano ang naambag kumbaga no ang performance sa mga Pilipino sa patag sang sports nga boxing kay si Manny Pacquiao hindi na naya malapawan ang 8th division world champion. Ang aton siniyang pungsod tama gid ka supportive sa patag sang boxing, basketball. Muna gani nga UAAP pa lang gani mo to na patay pa lang sa team building ang duha ka mga athletes sang Ateneo. Grabe na ang kasubo sang mga Pilipino. Kaya muna iya ka passionate ang Pinoy sa sinaang mga sports. Pero kung tennis ang pagaistoryahan, baut ito kagamay lang iya sang interesado Tapos si Alex Iyala nag-train niya sa Spain sa Rafa Nadal Academy. Gini siya investan gini sa iyang ginikanan kag dito siya pa-training sa guwa sang pungsod. Kay diri sa Pilipinas, ang training facility taya sa patag sang hampang nga tennis daw pa na hindi gid mo sina ka damo o kon kanami sang aton nga mga court kay daw alang-alang yung mga court gagmay lang gani. Bisan sa mga kabanwahanan ganila ka lang kita sang tennis court. Pero basketball court pati barangay ang mga sityo-sityo damo Pero kung tanaw naton sa performance, hindi pa man gid kita makasiling nga makakompete gid kita sa mga dalagko nga mga country sa patag sang basketball sa mga basketball FIBA World Cup. Yo daw hamakon mo kontrahon mo abikan day Wembanyama. Mga Pilipino naton nga mga athletes to hindi gid pa siling naton nga makaya nila ina. Pero tibasi pa lang sa mga racket sports, sa mga individual sports, proven na nga tidamo kita sa nag-stand out nga athlete, isa ining tennis, kag bisan nga kakapirdi man si Alex Iyala kasi siyempre lawas man na ang kapital mo, dapat kondisyon ka man. Galing kiti damo basher sa social media, damo man mayo tanan nga mga mayo nga mapakomentahon mo arada sa baylo kita supportive kita sa kung ano man ang mga ginaintrahan sa aton sining mga Filipino athletes. Iti ang iban sa aton ba grabe gid magbash pertigid ka magbash bala sa aton nga mga athletes. Pero wala sila kakita kung paano mga budlay ang athletes naton, ang ilang kabudlay sang training, mga kasubong sina. So dapat think before you click.
Dapat let's encourage and motivate sa aton sini nga mga atleta na mag-pursue sa kung ano man ang ila sini nga mga sports nga passionate sila. Halimbawa sa tennis, no? Sa kung ano man dira, badminton, swimming, damo kita sa mga sports nga kinanglan suportahan. Kag isa sa mga manami gidya, ang aton nga Iloilo Sports Complex, amo ni nga sige-sige man ang pag-upgrade kali kay alang-alang ang aton sini nga resource person supposed to be aton nga interviewee Mr. Ray Cabarles kay ti mayara siguro sang importante nga mga meeting man. Ang manami subong kay nga nasugura na ining multi-million upgrade sang Iloilo Sports Complex para nga ma-enhance, mapasanyog ang facility. Kag isa na dira, bago lang nato na discuss ang ang about Alex Iala. Ang tennis court sang Iloilo Sports Complex nga ginponduhan sang kapin daw 9.3 million para nga ma-improve, mabutangan atop, mapasanag, mabutangan sang manami nga ground. Kay ti wala kita kabahibalo Bala Jones, basi diri mahalin sa Iloilo ang next Alex Iala naton. Muna mga kabataan nyo i-encourage nyo nga maghampang sang tennis. Pwede man nga gymnastic, pares kay Carlos Yulo bla. EJ Obiena, si Hidelin Diaz, ang aton nga first Olympian, gold medalist, Pinoy. Tandaan nyo pa si Hidelin Diaz, hindi nyo pagkalimtan kay bisan nga dugay na to nga nag-champion si Hidelin Diaz sa weightlifting. Isa siya sa mga nag-una nga naghatag sang bulawan nga medalya sa Pilipinas sa patag sang Olympic. Amo na nga mga sports nag-stand out kita sa individual sports compared sa mga team sports, football, basketball, volleyball. Ngati amo na ang resources sang aton sini nga gobyerno tama ka dako ang ginasponsor, ang ginahatag nga budget sa sina nga mga sports. Pero it's about time naman nga masiling naton ngati ang individual sports kasubong sini tennis, boxing, iban pa mga billiards nga naga-stand out kita kag may tatak Pinoy kita na amo na hindi ta na pagkalimtan kag isa na dira ang pag-upgrade sang aton nga mga tennis court para nga magdamo ang interesado. Taga-ibala sila sang kwan, libre nga racket, libre nga bola, libre nga trainer. Pati lang ko nga ang mga kabataan hindi na maghilig kaysa subong gaamat-amat naman bisan pa ang mga western countries, ang mga European countries. Amo na nga si Alex Iala bisan hindi siya champion sa mga dalagko ang mga tennis tournament, dalagko ang mga titles. Pero gina-recognize sa ginakilala kay ti ang Pilipinas hindi kilala sa patag sang lawn tennis. Pero paagi kay ay Alex Iala nakilala ang Pilipinas kag bisan pa ang mga world champion, mga top seeded tennis players gin pang pierde niya. Ti amo na nga siling sang iban nga mga countries. Ano man ang Pilipinas, wala man na dasang managmi nga mga tennis court, perde pa kita. Muna nga mga situation ang magbukas ng oportunidad sa patages ang sports nga tennis. Bantayan ang hampang niya kontra kay Donna Vekic. Ang bago lang gid nga nag-champion. 37 years old na si Donna Vekic pero nakakuha pa siya sang titulo sa kunit na magsala. Sa nagligad lang sa Birmingham tournament. Kaya makon mo gintumba niya ang ginperde niya si Emma Raducanu, former Wimbledon champion. Si si Elena Rybakina na perde gani na Australian Open champion man niyo. Kaya mo nang dapat ang himuon sa aton sining player. Damo pa tani sang Alex Iala, hindi lang si Alex Iala kundi damo pa sang masunod. So by investing sa facility, infrastructure, dira nagasugod ang dream sang isa ka atleta nga i-fulfill ang iya sini nga handom. Kag ang Iloilo Sports Complex isa ina sa ground dira nagatubo, nagakabunag ang handom sa aton mga atleta sa nagkalain-lain nga field nga gusto nila ma-attain sa ila sini nga sports kung diin man sila luyag nga mahanas.
santo sa sining multi-million project sang sports complex redevelopment and rehabilitation, 23 million pesos worth. 9.3 million na partiniser sa tennis court. Hampang pa tennis Hampang kita tennis. Isa pa gid sa gasikat subong pickleball. Mga muna nga sports kuha naman try to change sang mga undiscover sang iban nga hampang kay basi dira ta mas stand out. Muna nga mga programa, mga sports ang i-discover naton. No, Jones, no? Permilan taga basketball, way takba lumayo galit ang mga kabataan, yung mayo magtambling-tambling bla. Magtambling-tambling sa kuna pa lang daw practice na ka tumbling-tumbling. Malay mo sa ulihi mangin parehas kay Carlos Yulo. O kung kay E.G. Obiena naga high jump. Pole vault. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 10:56 na sa pagpangalagad sa programa Sports Zone. Salamat gid sa inyo sini nga pagupod kag pagpamati diri sa aton sini nga pagpangalagad ha. Sa iban pa nga mga balita tutok lang sa mga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton sini nga Facebook damo kita sang mga programa dira. Salamat gid sa mga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad kay Sir Austin Montano, Sir Patrick Jan Yerves, Ma'am Shawi Paiba, Ma'am Emily Patriarca. Thank you gid and good morning gid sa inyo tanan-tanan. Ako nagid lamang inyo alagad sa ngalan ni Paul Tarosa, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Updi ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagid ka oras nga programa sa pagtibong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito